Miss Ayun. Joey, hindi na nga natin sinusuport ang mga Duterte dito eh. 'Di ba? Paulit-ulit nga eh. Hindi na to. Nagkataon lang kasi Miss Joey na bakit parang hindi mawala sa atin yung spirit ng mga Duterte is because Duterte is pro-Filipino. 'Di ba? Para sa atin kumbaga na i-embody natin yung iniwan ni PRRD. Tingnan mo nga. Ang daming frustrated kasi nga, Mm. sa totoo lang, pwede namang i-rally ni Inday at saka ni PRRD yung mga Pilipino eh. Itumba natin ang gobyernong ito. Mm. Yung mga ganong etos ba? Mm. And the number of Duterte supporters is actually very formidable. At Mm. marami naman talagang diehard na kahit anong sabihin ni PRRD ay susundin talaga. Gagawin. Mm. Kung kupal lang talaga si Inday at saka Mm. si Inday at saka si PRRD at sila ay gigil na gigil sa power. Matagal na nilang ginawa yan eh. Kaya nga mas lalo ko silang na-appreciate, Miss Joey eh. Nung binababoy pa lang si Inday Sara, ginawa na nila yan. Kaso nga lang, ang problema sa mga Duterte, masyadong disente. Totoo. Na Diba? at some point na-appreciate ko siya, Miss Joey, in a sense na hindi para sa akin na leverage ko yung sarili ko. Kaya nakakapanggigil. Kaya yun yung meron sa amin. Kaya bakit ganito kami? It's not just about the Duterte, Duterte, Duterte. So anyway, by the way ha, tawag dito si Tito Soto tsaka si Ping Lacson, merong yan relationship for the longest time ha. May kumbaga matagal na nagtrabaho yung dalawa na yan para sa isa't isa. Curious nga ako dun, Miss Joey, kasi di ba sila yung naging tandem last time? Pero meron ako nakitang parang article about their relationship previously. It's just that hindi na ako nagkaroon ng chance to dig deeper. Pero parang may naano ko for themselves yung term. For the at the cost and protection of one another. Yun, pag nagkaroon ng chance, hanapin ko. Pero kung may share ka quickly about doon, why not later? Anyway. Yun nga, and so and since Miss Joey naman agreed, and this is in response to one of the ComSec's request na ano ba yung clear call to actions natin. So yes, let's continue to socially pressure them to expose their hypocrisy either by talking about their silence or really calling out their BS. Yun. Kasi I've seen content sa TikTok, malakas yung iba sa TikTok, but most of the people are just still in the blue app sa FB, and konti pa lang ang nagsasalita. And what we can do really effectively as soon as we understand what's going on, and we can also articulate kung ano yung tungkol sa bakit ito yung stand natin sa corruption, bakit ito yung nagko-corrupt, bakit ito yung ginagawa ng Tito Sen, is really to talk about it in our own circles. Kung hindi mo kayang magsalita verbally, then just repost it or copy and paste it and post it on your own wall, because that magnifies the reach. May magagawa kasi si algorithm sa mga big content creators like Dare to Ask na nagbibigay ng numbers, si Miss Has pinapatayan ng accounts, nagke-create ulit, nare-reborn, si Miss Joey, di ba? But when a lot of us posts the same thing, Facebook starts to listen. The algorithm becomes defeated. So that is your call to action. Get that picture, write it in your own words, do not just copy it in verbatim para hindi siya maging spam, tag your family members, and then start the discussion there. Kung hindi mo kaya, then just post it. Just help them be aware. At least yung iba dito, ma-point to Attorney Trixie na nagpapaliwanag, to Miss Joey na nagpapaliwanag, and to Dare na nagpapakita ng mga data, and that helps out a lot. And when we go out and really protest, tama yung sinabi kanina na you have to be careful because we want a peaceful, noisy protest but not a violent one. Alam niyo na yung mangyayari, kaya nga tayo pinigilan dati na maging violent when PRRD was kidnapped, because you know what can happen. But when we are very peaceful about it, when we are organized about it, when we're also very vigilant, mahihirapan din yung kabila na uminsert sa hanay natin. And we have done that when PRRD was kidnapped. Wala namang nangyaring masama doon eh. Sa totoo lang, yung stand natin against corruption, yung movement natin against corruption, we owe it to PRRD eh. Sa totoo lang. Kung si PRRD nandito, what do you think he would do? Diba? What do you think he would do? So, ako tingin ko, talaga, yung kailangan natin lumabas. Of course, syempre, kasi diba, yan naman lagi sinasabi ni PRRD, tao ang magsasabi, tao ang gagalaw, tao ang kikilos. And, eto na yun. Yan. So organize it. Start with 5, start with 10. Yun yung sinabi daw ni Sir EB. Start with 5, start with 10. Go to form, fill out a gym until kaya nyo na magpuno ng park. Because hindi naman lahat kailangan maging speaker in a protest.
But you can all carry signs, you can all carry flags. Some will act as security control, others will talabenta ng tubig. Sana hindi 50 pesos per bottle. Diba? Yung iba, tagapulot ng basura. But collectively, we can be that one voice and one movement. We don't even have to shout. Just carry that placard that really says, Congress is not progress. Tulad ng mga ginawa ni ano pa. Diba? Zaldico, we don't have to be partisan. Doesn't have to bear the name of Duterte because tulad ng sinabi ni Ms. Joey, we want to promote that really non-partisan call for accountability because otherwise, mamamatay tayo sa baha. Guys, if you only think that flooding is the problem, remember that they defunded DOH and parami ang namamatay sa leptospirosis. Aside from that, kinunan pa nila ng pondo, yung mga tutulong sana yung sa libreng gamot, tutulong sana sa zero billing, diba? And it's not just that. Yung namamatay na tanim ng mga farmers sa Luzon, sa Central Luzon, na namamatay yung mga pananim na bigas, na rice, and maybe even some animals, mga poultry natin, namamatayan din, diba? So where will you rely? Sa Visayas na Aklan region is also being flooded. Saan pa? Diba? Parts of Mindanao is also being flooded. And tama yung panawagan ni Ms. Joey, you have to understand the urgency of the situation. Because if we cannot stop the bleeding financially and we cannot stop the bleeding because of the economic impacts of the flooding, mamamatay talaga tayo. Why? Our government is importing millions of metric tons of meat and importing fish and importing rice and importing a lot of things na kung hindi kayo nakakabalita, kawawa po yung ibang farmers natin, sinisira na lang yung mga mangga, sinisira na lang yung ibang mga veggies na dapat sana ibebenta sa market kasi lugi sila. And that was when it wasn't flooding yet. Can you imagine right now na hindi sila makakatawid because of the flood? Hindi sila makakatanim because of the flood? Hindi sila makaka-harvest because of the flood? Bibili na lang kayo ng delata? Kailan? Kahit Jollibee, binabaha. Yung ibang supermarket, binabaha. Are you going to buy flood-tainted food? Kasi karamihan po, komportable pa na. May trabaho pa, nakakapag 7-Eleven pa, nakakapag Jollibee pa. Yung iba, medyo komportable pa, kaya hindi pa sila gigil lumabas. Just imagine, do you have that savings account to really, yung others nga, nabibiro, aalis na ako ng Pilipinas, and some are Duterte supporters. No, our civic duty, our patriotic duty for the Philippines, and as a respect to the sacrifice of FPRRD is to go out, voice out, and when the elections come, vote them out. Yes. Yun ang dapat natin gawin. Do not be afraid of the hecklers. Bakit? We, as a solid force, can drive out and prevent heckling. Nagawa naman natin yan when PRRD was kidnapped. Nobody really heckled to the point of fist fights or violence. May nagkakasagutan. Miss Joey was there nung nagkasagutan, I think. Di ba? So we weren't really heckled and wala naman talaga nagkaroon ng violence doon. So we can still do the same. So don't be afraid of the hecklers. Madali naman natin makikilala yan . Anyway, ayan. Sabi ni Mighty Moki, respectfully to the long complex speech, again, Mindanao aren't heavily affected by the flood, but we're rooting for you, sabi ni Mighty Cookie. Ayan. Well, I hate to say it, pero talagang talagang nasa Luzon talaga yung game. And we are not playing the game well. Talong-talo talaga. Sabi ko, may mga nagtatanong nga, di ba, na parang, bakit sa Bulacan walang movement? Bakit sa Bulacan ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Well, lahat talaga ng mga tibak nandito sa Bulacan. Lahat talaga ng mga Gabriela silang nandito sa Bulacan. What happened? Binuhusan ang Bulacan ng sangkaterbang flood control projects. So lahat ng mga government officials namin dito, ginagawa ang lahat so that everything is neutralized. It is not coincidence na yung Maisog Rally dito sa Bulacan ay hindi nangyari. Because that is exactly what all of this flood control project is for. Para hindi makapag-organisa, hindi magkaroon ng legitimate movement dito sa Bulacan. So that it is going to be quelled at the onset, at the grassroots level. Ayun. Kami, so kung people of Bulacan will allow that, di paano yan? Deserve niyo yung baha? Deserve talaga namin. Diba? Deserve talaga namin. Diyos me. Actually, maraming galit na galit nga. No? I do not know kung how long this is going to percolate. Hindi ko talaga alam kung hanggang kailan to magpa-percolate para magising talaga yung maraming galit. Pero it's not enough for them to go out. Kasi nga, yung mga supposedly na mga organisador, matataba na rin yung bulsa nila . Matataba na rin yung bulsa nila. Diba? Yung mga organisador isa to sa kinakabilib ko kay Martin. Naisip niya to .
Alam niya, yes, correct. Kapag dumating sa puntong ganito, mahihirapang magkaroon ng malaking movement. Mag-organisa. Kasi ang mga magbabanggaan. Magbabanggaan yung mga makakaliwa, yung mga kakamping sa kanyang mga DDS. Hindi mo mapagsasama-sama yan. So, basta-basta. Oo. Ayun. So ngayon, ang tawag dito, ang mga rallyista talaga, galing ng Bulacan yan. Kami pinakamalapit sa Manila eh. Correct. 40 minutes lang kami sa Manila eh. Mga rallyista, galing talaga yan ng Bulacan. Never since sinahakot ng mga rallyista galing Bulacan. Matatapang talaga. Nandito talaga yung mga, di ba, naalala nyo yung kadamay? Yung lumusob dun sa housing ng, housing ng mga pulis yata yun, yung mga hindi natitirahan na housing, tapos nilusob dun yung mga nilusob ng mga kadamay. Akyat talaga no, Miss Joey. Diba? So, andito talaga yung mga makakapalang mukhang rallyista, nandito talaga yung mga laban na laban. Ganon. Nandito talaga yan sa Bulacan. Yung mga grupo, yung mga malalakas na grupo, many of them siguro parang talaga leaning talaga dito sa mga CPP, NPA, NDF, ganyan-ganyan. Pero nandito yung mga rallyista, co-opted na dito. Well, ang magaling naman kasi talaga mag-organisa mga CPP, NPA, NDF di ba? So supposedly, dapat may cause sila. Dapat, nilalaban pa rin nila yung tama, nilalaban pa rin nila yung mga kemerut, ganyan-ganyan. Look at the quality of rally that they are staging here. Di ba nag-rally sa harap ng DPWH pag tasang narereklamo si Jinggoy? It is not a coincidence na ganon ka weak ang mga rallyista dito. Diba? Ayun. Lumabas kayo, reklamo nyo si Saldi sa kasi Martin. Kalimutan nyo na sila Tito Soto at kung sino-sino pa. Wala nang Sara-Sara Pulong. Martin Saldi lang. Gusto niya isama nyo na si BBM kasi siya nag-approve ng pondo eh. Siya Presidente, Mami Laika. Miss Joey, I would like to address na lang yung sinasabi ni DKMD News kasi ang gusto niya gayahin yung Nepal. Remember po, there are so many actors. And kung nakikinig ka sa news, nagiging indiscriminate na sila sa violence na pati mga hotels, pati mga yung hindi naman talaga kasama. They are also sabotaging their own. Now, we are advocating for a peaceful noise kasi we can really get the attention of our local government unit to the point that they will act. For example, punuin nyo ng tao ng NLEX, i-paralyze nyo yung NLEX. Hindi ba nakikinig? Ano gagawin nila sa inyo? Diba? Sa akin, i-obstruct nyo yung traffic. Kausapin nyo parang ganun. And if we don't have to... Yes, sige pa. Like I said, yung tungkol dyan sa, let's do a Nepal, let's do an Indonesia. Stop natin yung ganung pag-iisip na we have to copy. Okay? First, go out and protest. Doon muna tayo. Go out and protest and make your voices be heard. Doon muna tayo. Labas lang muna tayo. At kumprontahin natin yung nandiyan sa HOR, yung mga dapat harapin. Sabi ko nga kung ako ang masusunod, talaga dapat sa HOR tayo eh. 'Di ba? Ayun. So, yung let's do an Indonesia. Sa totoo lang ako, at the back of my head, sa totoo lang iniisip ko, na to. Tara na, ganyan. Pero ayoko rin kasi yung parang we're doing it because we're copying. We have to bring people out first. Ang mga Pilipino natural na hindi violente. Pero pakikinggan ko lahat ng galit nila at kung anong, just let it flow. Wag niyo munang isipin yung maging Nepal tayo o maging Indonesia tayo. Wag niyo munang isipin yan. Ang importante muna makalabas tayong lahat. Pero Miss Joey, meron akong question. Hindi kaya din dahil nangyayari sa Indonesia siya sa Nepal, naisip din kaya ng mga politiko, ako, Diyos ko po, baka mamaya mangyari dito sa Pilipinas. I'm very sure iniisip nila yan. Oo. I'm very sure iniisip nila yan. Nag-ano na nga sila, may mga contingency na nga sila. September 11 pa lang, red alert na sila, ang AFP. So, ina-expect talaga nila yan. Ngayon, whether or not we're going to reach that level, time will tell. At may mga chismis, may ibang umaalis na list na. Nag-replacing. May mga chismis na. Miss Joey, yung tingin ko kasi dyan. Sige, Kubarsaga, sinabi niya, may mga congressman na raw na nagsisipag-alisan. Hindi sila, nape-pressure na kasi sila, Miss Joey. Kaya yung importance talaga ng pag-voice out natin kasi is may effect. Promise, lalo na yung pag itatag mo sila. Guys, remember, mga elitista yung mga yan. Tirahin natin sila doon sa weakness nila. Yung masyado silang worried sa pangalan nila, worried sila sa image nila. Hanggang hindi na nakakanti yun.
na ano yan, di ba yung dun nga sa mga nepo babies na nga lang eh, yung mga na-depress, ang laki na ng ano eh. So may ano yan, may effect yung ganyan natin, pero kulang kasi talaga kailangan lalabas ka talaga. Nako. Ayan, anyway. Ayun na nga. Anything else, Filipino leaks? Wala na sa Filipino leaks. Baka bumalik na sa work. Disconnect siya. Ay, ito pala. Ako may mabilis lang. Joey, kasi pa. Mabilis lang. Yung binanggit kang ni Invincible na si kay Kiko Barsaga, tuwan-tuwa ako nga tayo ngayon, di ba kay Kiko? Pero Kiko Barsaga, kung nakikinig ka, kung gusto mo talaga maging kilalang politiko, ito na yung pagkakataon. Go all the way. Walk the talk, go all the way na, and promise kung magiging kung maganda yung stand mo, malaki yung chance na maging kilalang politiko in the future. Near future na, ngayon na. So, walk the talk, Kiko Barsaga. Yan po. Yun nga po, Mamilay, kung bakit ko sinasuggest na have that local rally sa LGU mo. Kasi Kiko, being a Gen Z, will really feel the support. Kung maraming Gen Z nag-encourage sa labas ng office, at Kiko, lumabas ka, be our voice, di ba? And when we do it also in so many places, including in our LGUs, others may have that courage to really start speaking up. Tulad na lang nung sinabi ng friend ko, sa sumali sa Maisog Cebu, nagulat sila na pagdating nila ng Plaza Independencia and when everybody took off their helmets, ang daming may 13 years old. Tinanong ni Attorney Irene, uy, ilang taon ka na? 13. Sumali sila in the middle of the caravan. Na may ganon, somebody just needs to start. Yun nga, gather in fives, gather in tens, until napuno nyo yung basketball gym, hanggang sa lumaki yung venue nyo. Because that's really that chilling effect. Now, we don't have to gather Luzon, Visayas, Mindanao sa EDSA. We can do it simultaneously in so many places until we will all start gathering together. Parang Mercury. Na one drop and they will clump together into a bigger pool. And that's the Filipino spirit. Sa Caloocan, kasi yung lugar namin sa Caloocan talagang hinahakot, may mga yung hinahakot po rally, tapos binabayaran yung mga tambay. And then yung lugar namin sa Caloocan, kaya nga nasabi ko kay Mami Joey noon, talagang nung time nung before Duterte, talagang maraming pumupunta doon para mag-drugs. Kilala nga si Tia doon eh. Tapos, ang maganda doon sa lugar namin, nung time ni Duterte, tumino siya. Yung mga tao, hindi galit kay Duterte kahit may mga kamag-anak silang natukhang. At ngayon talaga nakikita ko sa FB ko talaga sila, talagang naka-ready na silang pumunta at galit na galit sila. Kaya nga yung ibang mga tao gama doon sa kayong mga acro doon, hantingin nyo si Ivy Disa. Diba? Yung effect ni PRRT, Miss Laika, Miss Joey, pag yung tama talaga. Kaya, sige later na, but anyway. Ayun. Anyway, Kasi, anything you want to share ba? Meron ka bang specific na topic na gustong pag-usapan? Sabi ni Elmar Masabio, tama Madam Joey, magsama-sama na tayo at mag-ingay sa kalsada at ipakita natin sa gobyerno ito na galit na tayo sa kanilang ginagawa ng pangloloko at pagnanakaw sa yaman ng kaban ng bayan at dapat sila ay managot sa kanilang kasalanan. Yes. I hope meron ring iba't ibang mga pocket rallies all over the Philippines na mangyari. Sana nga hindi sa Philippines eh. I mean, locally and internationally. Ini-encourage namin na halos lahat ng mga kakilala anyway dito sa Europe. Yeah. Yung araw na yon, makiisa tayo sa kapwa natin mga Pilipino. Mag-organize din tayo, ganun. Ayun, totoo. Talk to your friends in groups 1, 2, 3, 4, 'di ba kung ilan kayo, and go out. Ayan. Anyway, Pinay, meron ka pa bang gustong i-point out, mga gustong i-topic? Wala na po, Miss Joey. Thank you po sa papakyat. And thank you din po sa mga nakikinig and sa sumuporta po sa Comsec. Okay. Thank you, Filipino Leaks. Kompleto. Nagre-ready kasi siya. Thank you, Mami Laika. Yung Pinay kay Sweden sa kay Miss Nikki, siguro yung mga nasa abroad, pwede naman kayo mag-organize kahit mga kita-kits, makapakit halimbawa sa kayo or barkada kayo, and then i-post sa social media na yes, nakita-kita kami in support sa nangyayari sa Pilipinas. Para pag nag-viral yan sa social media, hindi wala man kayo sa Pilipinas, at least nakapag kayo, na-involve kayo. Correct. Nasa dahig kami ng mga panahon na yun. Ready na kami. Sa 21. Yung Friday, 1920. Kasi nga, itong 23 yung inaabangan namin na sana nga na lalabas nga yung desisyon, di ba? Since hindi naman natutuloy. Pero go pa rin kami. Go, ayan. Bukas magkita-kita tayo.
Kasi, ayun nga, mag-e-end live na ako dahil gigising tayo ng maaga para abangan si Kiko Barsaga. Ayan, doon sa kanyang speech. What And time let yun, us Mother have it. Joey? Mag-live si Joey, di ba? Magla-live ako, pero tingin ko baka mga mag-start yun ng, usually nagsa-start alas 10 sa HO. Kailangan na. Oo. Ayan. Joey, tingnan pwede ba akong, meron lang akong isang point bago ako umalis? Go! May nakita kasi ako na news, I don't know if that's real, na sinabi ni Bongbong Marcos na walang flood control funds for 2026. May nakita ako something like that. Kapag nangyari yun, wag din tayong papayag. Because like what Joey said a while ago, mamamatay mga Pilipinas sa baha. Climate change is real. Kasi nag-aaral ako ngayon ng ESG, Environmental, Social, and Governance. And climate change is real. Yung amount ng rain natin is not the same as before. Kung ngayon, nakapagtayo sila ng 50% lang out of whatever, at least there's 50%. Kapag na zero yan, we're all gonna die. Bakit? Kasi ang effect ng flood... And they're going to have an excuse, right? Yes. And they're going to have an excuse. Kasi walang funding. Exactly. Ang effect kasi niyan, so kapag baha, ang maapektuhan dyan, hindi lang yung economy, but also, of course, our basic necessities, which is a while ago, you guys were talking about food. And the most basic is actually water. So kapag na-contaminate din ang water, wala na. We're just gonna be like Africa. Alam mo yun na meron tayong lahat sakit. So hindi rin tayo dapat pumayag doon. It is our basic right to live. Nagbabayad ang Pilipino ng 30 to 35% tax. It is the basic right to actually have. So let's not even go there. Alam mo yun, kay BBM, bangag kasi talaga eh. Kaya yung mga strategy niya talaga nakakainis. I really want him to go. Kasi pati yun, tatanggalin mo. Anong gusto mong patunayan this time? Ayusin mo. That's not how you solve a problem. Hindi pwedeng tanggalin mo na lang yung problema. Erase. Hindi pwede. Ayusin mo. Nanggigigilan talaga ako. Medyo high ang spirit ko today. Nangigigil ako sa kanya. Wala siya talagang tamang ginawa sa bansang to for the past 3 years. So, sana matakot siya sa lahat ng ginagawa ng mga tao. Sana maihi siya today sa takot. At dahil papunta na ang tao sa kanya. And he's just gonna be another Marcos that was asked to go. Shortest. Si ano pala, may nagtatanong kasi si Ivy Lisa daw ba, tinanggal na daw ba niya yung post niya. Syempre, bilang pink na makapalang mukha, hindi pa niya tinatanggal yung post niya. Andun pa. Kakabwisit. Ito yung mga, sa totoo lang, ito yung mga pink na hindi ko talaga tolerate. Oo, yung sobrang feeling righteous talaga. Sobrang feeling righteous talaga na, kayong mga Duterte supporters, yung mga, bakla Pilipino rin kami. Diba? Parang sobrang ayun. Miss Joey, hindi na nga natin sinusuport ang mga Duterte dito eh. Diba? Paulit-ulit nga eh. Hindi na to. Nagkataon lang kasi Miss Joey na bakit parang hindi mawala sa atin yung spirit ng mga Duterte is because Duterte is pro-Filipino. Diba? Para sa atin, kumbaga na i-embody natin yung iniwan ni PRRD. Tingnan mo nga. Actually, ang sabi ni PRRD, diba? Ang daming frustrated kasi nga, sa totoo lang, pwede namang irally ni Inday at saka ni PRRD yung mga Pilipino eh. Itumba natin ang gobyerno, yung mga ganong etos ba? And the number of Duterte supporters is actually very formidable. At marami naman talagang diehard na kahit anong sabihin ni PRRD ay susundin talaga. Gagawin. Kung kupal lang talaga si Inday at saka si Inday at saka si PRRD at sila ay gigil na gigil sa power. Matagal na lang ginawa yan eh. Kaya nga mas lalo ko silang na-appreciate Miss Joey eh. Nung binababoy pa lang si Inday Sara, ginawa na nila yan. Kaso nga lang, ang problema sa mga Duterte, masyadong disente. Totoo. Na, diba? at some point, na-appreciate ko siya, Miss Joey, in a sense na hindi para sa akin na leverage ko yung sarili ko. Diba kasi parang, hindi tayo tinatake advantage ni PRRD at saka ni Inday. Exactly, Miss Joey, na nakakaiba na siya, in a sense na parang, huy, kayo, ito yung naging... Lead nyo naman kami. Di mag-evolution na tayo. Lead nyo naman kami. Oo, diba? They're not taking that chance. Hindi kami tinitake advantage ng mga Duterte. Kaya nakakapanggigil. Kaya yun yung meron sa amin. Kaya bakit ganito kami? It's not just about the Duterte. Ito yung hanggang ngayon wala na nga sila sa tutuusin, wala na sila sa power talaga. Si Inday, wala naman siyang hawak na kung ano-ano ba nagagawa ni VP ngayon. Hold ang budget niya.
O, 'di ba, si PRRD nasaan? Pero bakit mukhang mga Duterte pa din kami? 'Di ba kasi up until now, hindi pa rin nila tayo, Miss Joey, tinitake advantage. 'Di ba? Na parang ano ba, kung gusto kong power hungry sila, totoo pwede nila tayong ano bang paalala pa nila, constant reminder ni PRRD, mag-ano lang kayo diyan, wag niyo na akong anuhin dito. Si VP sabi, magtrabaho kayo, okay lang ako, pumasok kayo, ganyan-ganyan. 'Di ba? Na parang ako na appreciate ko siya in a sense na parang ako yung tinan mo, nagkakaroon ako ng gantong emosyon, meron kang ganyang comment, Miss Joey, na i-lead nyo naman kami. Kaysa yung sa kanila nang galing tapos doubtful kami. No, nangyayari to kasi dahil sa mga sarili namin, ito yung nag-iisang patunay na hindi kami parang, nandun na yung bias siguro namin, pero hindi namin to ginagawa just because of the Duterte. Kasi hindi nga nila kami ini-encourage na Ang sinasabi ni PRRD dyan, ang sinasabi parati nila PRRD is that it is the people who should decide. Exactly. At hindi ko makakalimutan, Miss Joey, talaga yung paulit-ulit ko sinasabi dito sa live mo kung bakit yung heart ko na-capture ni PRRD. When PRRD was interviewed and asked about the potential martial law kapag siya yung nanalo, anong sinabi ni PRRD? Martial law. Hindi na yan, tatalino na ng mga Pilipino ngayon. Di ba parang ako nanonood ako sa kanya, hindi niya ako kilala, parang alam mo yung tatay na in-acknowledge yung anak, ganun yung naging dating sa akin na so may itong hindi niya ako kilala pero Pilipino ako, ina-acknowledge niya na matalino ako. And doon ko na in-start na nag-explore ako yun. Na we can decide for ourselves. Exactly, Miss Joey. Na parang di ba acknowledgement from someone, respect. Kaya nakakapanggigil yung mga pink nila na ano na to, hindi na to yung about the Duterte. Parang ano na to eh. Bakit kasi yung kakamping din naman na si Mama Lenny dati sabi niya, lalabanan ko ang mga Marcos. Hindi rin naman siya nagsasabi ngayon na. Yun nga, at saka Mami Laika, kung tutuusin, hindi na nga lang yung mga Marcos to eh. Alisin na nga natin yung mga pangalan eh. Yung nakikita na nga lang natin na hindi tamang ginagawa. Punyema, sweldo na naman bukas, yung tax ko na naman, makikita ko na naman, di ba? Yan ang laging issue ko eh. Nagbigay na ako. Nagbigay na sa korupsyon. That's Friday. Diba? Kaya yung sa mga ano na yan, and ang isa ko, last ko na Miss Joey is, yung appreciation ko, sorry, I really have to say this and mention his name. Na-appreciate ko talaga, na medyo na-emotional ako, thankful ako, grateful ako kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasi, hindi, dati tagilid, hindi ko masabi kung napaka-pro Duterte ba nito or hindi eh. Pero the way siya mag-explain, kaya siya align dito, kaya nakikitang align siya sa atin is because alam niya na hindi tama. Paulit-ulit niya sinasampal, pinapamukha sa mga salita niya na I'm not doing this because I'm kissing ass. Yung mga Duterte, I'm doing this because of this. O parang yung kay Senator Bato. Kaya ko po in-interrogate kayo nung sa International Foreign Relation Chuchu. Kaya ko po to ginagawa kasi paano kung pati ako ipadala na sa ICC. Si Senator Bato de la Rosa, balita ko, meron na rin siyang arrest warrant. So I'm just doing this to also protect myself. Although interest niya para sa sarili niya yun, it's also for our interest. Parang nagre-reflect ako dun sa statement na oo nga no. So bakit parang mukha siyang align? It only proves na it's not about the Duterte again. It's just that wala tayong makita, pwede lang nating maisisi talaga sa mga Duterte is yung pagiging masyadong disente nila. But other than that, wala na. Diba? Nakaka-amaze nga yung book ni Congressman Pulong eh, yung sa flood control nila eh. Na na-consolidate niya. Nabilib ako dun kay Kong Pulong. Kasi nung una, I wanted to make a content about dun sa 51 billion na sinasabi nila. So ngayon, yung data ko nga, it's not matching the 51 billion. Yung merong news na, ang pinangahawakan kasi nila is that someone from DPWH confirmed the 51 billion. Ngayon, yung 51 billion na yun, nagka-transform into different nature. Ang sinasabi nila, 51 billion sa distrito ni Pulong. Ano yung DPWH project o flood control lang? Ngayon, Ronald Llamas is saying na yung 51 billion na yun is only for flood control sa distrito ni Pulong for 3 years. Ngayon, if you're going to look at the data of DPWH, wala namang 51 billion. Kasi kaya nga sinabi ko kanina, 8.5 billion lang yung completed projects doon sa distrito ni Pulong for 2020, 2021, 2022. So I do not really know where the 51 billion is coming from. Pagkatapos ang nagko-confirm pa itong si planning na USEC, si Mary Catalina Cabral. Si Cabral. Oo. Diyos ko po naman, ito namang si Catalina Cabral, siya naman pala ang nag-aayos ng mga ilalagay sa net, kausap ang mga congressman. So, diba? So, nabis pala itong si Cabral. Diba? Tapos siya rin yung nag-confirm. Na, yes, merong 51 billion sa ni Pulong, ganyan.
So what Kong Pulong did, nilibro niya lahat ng project. Diba? Meron siya. At Oo. Miss Joey, ito yung mga flood control project na nagawa talaga. Hindi to ghost. Hindi nga po nila sinama dun yung kasi may mga projects parang ano yata 14 or 9 na hindi nag-materialize. Siguro because of hindi na kaya or yung area or whatever. Yung nasa book yun yung mga nagawa, na implement, na execute. Ibig sabihin audited. Kita mo yung transparency. Kaya tingnan mo ha, yun na alam niya. Diba tapos itong presidente natin hindi alam? Kahit pa sabihin mo mas yung mga ganun kaya parang kabulshitan na nakakagigil na lang. Parang yung panawagan ko nga kasi ako dati medyo lenient pa ako sa mga friends ko na na nasa kabila pero ngayon hindi sabi ko it's not about me being maroon and green kasi diba si PRRD maroon, it's not about me being maroon or green, it's about being Filipino. Ninanakawan tayo, makakasurvive pa ba tayo ng 3 taon? Maaantay pa ba natin? Wala na. Tapos totoo yan may nakita ako sa comment section kanina yung pinoprovoke yung ibang bansa. Totoo yan yung sinabi mo kanina, Miss Joey, tingin nyo ba China pupunta pa sa atin pagkatapos ipahiya ni BBM ng ganun? Paulit-ulit na tinanong ng ambassador ng China noon na will you neglect this agreement or yung parang naging pagkakasundo o yung treaty ng China and Philippines? Tapos anong sabi ni BBM? Yun nga ang sinasabi ko. Hindi ko alam kung anong napag-agrihan nila ni PRRD at daw ng China. 'Di ba? So wala na 'yan. Pag ngayon medyo na-addict ako sa mga C-drama ngayon kahit yung mga historical nila, Miss Joey, napaka-advance 'Di ba? So parang alam mo 'yun, talagang tayo nasa stage tayo ngayon. Na fucked up talaga tayo na hindi na to yung basta madadaan lang sa paganto. Kailangan na talaga natin guys kumilos. Wrap up kasi. O yun po, yun lang Miss Joey. Done na. Okay, sige. Sabi ni Miss Tox, who has that saying that BBM will not allocate for flood control? She has not read the whole content of the statement. Read it all, ma'am. Huwag kang mag-fake news. Ito yung balita. Kasi nakita ko rin yan yung sabi ni Bongbong na, Marcos, 225 billion flood control fund to be diverted to health education in 2026. Ayan So ano yung sinasabi niya na, anong hindi totoo doon na aalisin niya yung flood control at i-divert niya to something else? We will spend on other things. There is a budget of 350 billion for 2025 because all of these allegations, investigations that occurring na delay lahat yan. So hindi natapos yung 350 billion in 2025. So we will just use the continuing appropriation for next year. Then explain the proposed funding for flood control projects in 2026, 275 billion. Hindi gagalawin yun kasi foreign assisted project yun. Pero yung locally funded, kung tawagin na project that amounts to 225 billion, we will reappropriate it to education, to health. Ayun na nga. So, ibig sabihin, hindi niya pupunduhan yung flood control sa 2026. Exactly. Ayun. So, ang inaano niya, may flood control na project na fund na natira ng 2025. So, yung 2025, hindi niya gagasta. Yung 2025, yun na lang daw, continue appropriation na lang daw yun. Tapos yung 2026, walang budget. I-appropriate na lang daw sa iba. 2026 naman yung pinag-uusapan natin na budget Kaya medyo nakakatakot talaga, Joey, kapag ginawa yan. And sana hindi payagan. Marami naman involved this is not the solution to the problem. Hindi siya tatanggalin, aayusin siya, do some policies. Kamukha pinag-usapan natin dati, Joey. Look at the loopholes, yung gaps niyan, ayusin. Kasi tama naman ang flood control It's been there, it is necessary, it is required. We just have to do it right. Totoo. Mamamatay ang Pilipino pag tinigil yan. Ayun. So anyway, ayun na nga. May 350 billion pa daw that's left sa 2025 flood project. No fresh funds will be added to 2026. Gamitin na lang daw ang 2025. Sabi ni For the PH. 350 billion is maliit. Kung talagang project kung talagang igagawin mo yung project, maliit. 350 billion for 2025. Hindi pa raw yun naubo. So yun na lang daw yung gagamitin for 2026. Kaya hindi na mag-allocate ng bago. So yung supposed allocation for 2026, dadali na lang somewhere else. Ganon. Oo. Pero maliit yung 350 billion. Saka pwede ba yun na kapag may kapag may budget kang hindi nagastos, pwede mong i-reallocate for next year? Pwede. Magko-continuing appropriation sila. Parang savings na ibabalik sa pondo tapos ilalagay lang dun sa GAA ng 2026. 2026. Ayan. Pero tama si Nikki, hindi solusyon na tanggalin mo yung budget. Ayusin mo.
ituloy mo lang yung appropriation. Pero kailangan ayusin mo, make sure na ayusin mo. I think bakit may tira, Mi? Bakit may tirang 350 billion? Hindi natapos. I think because of the scandal. Because of the scandal. Akala ko pero it proves lang na hindi seryoso tong putain ng gobyerno na to kasi dapat by this time dapat paubos na yung budget na yan. Kapag may malaki ka pang natitira, ibig sabihin taka ka magplano, bobo ka. So hindi nyo pa nasagad yung pagnanakaw ninyo. Meron pang kukurapin, correct. Oo. Ayun. Ang pina-point out kasi siguro nila ni Mixed Talks at saka nung iba dito is that hindi naman siya for 2026 hindi naman siya fully wala talagang pera. Meron pa rin pero continuing appropriation siya. Wala lang fresh funds. Ganun. Yun. Mami, si Miss Pinay sa Sweden hindi pa baka may sasabihin hindi pa siya nakakapasok. Mama, kasara ng tindahan. Oo, magsara ka na ng tindahan kasi papasara na tayo. Ayun. Para makatulog na. Sa kalaman po ng marami, hindi lang po sa Pilipinas merong baha. Kahit po dito sa Europa, lalo dito sa Sweden na first world country na, binabaha din po. Okay? Pero ang kaibahan namin sa inyo o nila dito is meron silang flood control budget at meron silang flood control na project na nagfa-function. So pag bumaha dito, alam ng mga tao, after ng mga ilang oras, bababa yung flood. Bababa na, oo. Ganun lang. So manage, di ba? Manage ang flood. Manage. Kaya totoo yung sinasabi mo, Joey, sa Davao, correct, bumaba kasi nga geographically, ganun yung kanilang lugar. Pero bababa yung baha. Correct? So ngayon, ibig sabihin, kinurap yung pera. Ngayon, dalawa lang ang nakikita ko lang dito. Kasalanan natin at kasalanan ng mga politiko. Kasalanan ng mga politiko kasi kinurap nila yung mga pera. Binulusan nila. Kasalanan din ng mga tao kasi inelect natin sila. Kasalanan din ng mga tao kasi kung hindi natin minahal ang ating kalikasan, edi sana wala tayong din ganito, bumababa kaagad ang flood. I mean, iniisip ko, kailangan talagang bumalik tayo sa basic Meron din flood dito sa ibang bansa. Bakit nagpa-function dito? Bakit hindi sa Pilipinas? So, lang. At sinakatulad ng sinabi mo nga, this is an existential question. Kung hindi natin ito mareresolve ngayon, hindi tayo lalabas sa ating mga bahay, talagang, we deserve this. We deserve this. So, hopefully po mga kababayan dyan po sa Pilipinas at lalo na din po rin dito sa abroad, mga Pilipino na na OFW, ipakita po natin ang ating suporta sa pagkakaisa, regardless po na kung Dilawan kayo, Pinklawan o DDS o kung ano man. Lumabas po tayo at ipakita natin ang ating sentimiento laban sa ganitong tiwali na pamamalakad ng gobyerno. Hello, Judy. Ayan. Maraming salamat, Pinay Sweden. Ayan. At dito, papakita ko lang, Pinay, no? Ito yung response nung mga CEO, CDRRMO, ASU. Basta marami silang mga kinembular dun sa Davao na mga acronym na mga kanya-kanyang task. Ito yung sa Bangkal area na binaha. Ito yung kagabi. Ito yung September 13 ng gabi. Ayan, so binaha sila. So, di tumaas yung tubig, di nagputik-putik, ganyan-ganyan. So ngayon, ang nireklamo talaga ng mga tao, after na bumaba yung baha, nagputik-putik siya. So ngayon, 14 ng tanghali, ayan, cleared na yung daan, nilinis na. Ayan, nilinis na. So tanghali, okay na siya. Ayun. So wala na yung baha. The following day, wala nang baha. Wala na rin yung putik, inayos na. So, hindi ito problema. Dito sa Maynila, nung nagbaha, ilang araw na nagbabaha-baha. Yung kalat yung basura. Oo, Diyos ko. Minamamatay na mga tao, ha? Imagine that. Pag dito minamatay ng isang tao, na ang news na sobra na minamatay sa baha. Diyan naman sa atin, parang walay lang. True. So, ayun. So, do not mistake na yung problema ng Davao sa baha, parehas ng problema natin dito sa Maynila sa baha. Diyos ko. 'Di ba? Ayan, Senro ASO 911 user BFP CDRRMO. Dami. Ayan, sama-sama sila. Ayun yung So parang do not mistake na parehas tayo ng problema sa Davao City. Hindi tayo parehas ng problema. Tangina. Problema dito sa Maynila, yung drainage nyo, barado. Kinurap na mga politiko. Diyos ko. Yan ang problema sa Manila, drainage nyo, sarado, daming basura, 'di ba? Daming basura. Yung baha sa yung baha doon September 13, doon according sa report ng ang pangalan nito, sa report ng GMA. 'Di ba ang report ng GMA
ang tawag dito, pakita lang natin ha. Ito, ayan. Ayan, wala kang naglutang na basura eh, Wala kang basurang naglutang eh. Diba? Yung baha sa Maynila. Yung baha sa Maynila, diba? Diyos ko, baha ng basura. Puro basura nga yung lumalabas sa Araneta Avenue. Oh my gosh. Plug na ng mga kondom. Ayan. At saka, Diyos ko, teka, papakita ko sa inyo, ha? Nung isang araw, dumaan ako sa Quezon Avenue. Yung intersection ng Gregorio Araneta at saka ng Quezon Ave. Ayan. Papakita ko lang sa inyo kung ano na ang kalagayan ng video. Teka, papakita ko lang. Ay, naku, Mi. Pumunta ka ng Pasay sa ng Manila. Although yung Manila na napuntahan ko last is yung before Pasay, ko I don't know kung umayos na. Pero, alam mo yun, talagang parang pag nasa Diyos, sumakay ako ng jeep, parang ano na siya, yung ang dumi-dumi, tapos ang dungkot. Ay, di ko mapakita ng bongga. Malabo yun. Sorry. Ay, anyway. Teka. Nakikita niyo itong mga kabataan dito? Yung may dumaan. Nakikita niyo mga kabataan dyan? Yan. Nagra-rugby yan. Nagra-rugby. Nakikita naman? Oo, no? Alas 10 ng umaga, nagra-rugby. Ganyan dati yan. Alam mo yung dadaan ako, tapos may nagra-rugby, tapos traffic, tapos hihinto ka. Tapos ikaw pa yung matatakot kasi mga bata nakatingin sa'yo habang nagra-rugby. Palamak na naman ng ganyan. As in, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila. 5 sila magkakasama. Nagra-rugby. Alas 10 ng umaga. Nakakaloka. Nung time na nakakita ko ng ganyan, umaga din, madalas. Diyan din sa area naman, sa C3 naman. Tapos yung traffic, pag hinto, tapos nakita mo, nagra-rugby yung mga bata, tapos takot na tumingin kasi baka mamaya batuhin ka. Oo, baka, di ba, baka batuhin ka ng kung ano-ano, duraan ka, yung mga ganon, di ba? Sabi ni Jerp, 10 a.m., same sa president. Yes. Ayun. Miss Joey, ano naman, yung sabi nila, puti ba daw na t-shirt, anong gagamitin? Walang mga green, walang mga gano'n, walang pink, walang yellow. Puti daw ba pag lumabas? I think sa black yata or white. Hindi ko rin sure eh. Oo. Hindi ko rin sure eh. Pero, kumbaga, I think, ako suggestion ko, kapag kunwari you're gonna go out and join rallies, do not put any partisan colors in it. Of course, syempre, Duterte tayo, non-negotiable yan. Pero siguro para talaga, mas ma-encourage natin lahat, ipakilala natin sa lahat na itong issue na ito ay hindi kumikilala ng partisanship. Political, diba? Ang issue na to ay hindi kumikilala ng partisanship. So, we really have to get as many people as we can and make them understand that our lives are at stake here. Ganyan. Okay? Siguro, una lang mamamatay yung mga malalapit sa creek. Diba? Una lang siguro mamamatay yung mga malalapit sa creek. But it will catch up at aabutin rin tayo nitong baha na to pag hindi ito na-solve. Ayan. May nagtanong bakit sa Luneta? Yung sa Luneta po, ano yun parang hip-hop, parali ng mga hip-hop saka ng mga fraternities sa mga Triskelion, Acro, ganyan. Hindi po yung pangkakamping, hinahajak lang ng mga kakamping at ng mga dilaw at ng mga sinumpang ganggong ng mga corn beef. Pero sa akin walang problema, no? Kahit saan kayo magpunta, okay lang, kahit saan kayo magpunta, carry lang. September 21, meron yung doon sa Commonwealth that they are going to march to House of Representatives. Yun yung plano sa September 21. Tapos parang hapon na yata yun or medyo gabi na. But anyway, meron din sa EDSA. Meron din sa akin, kahit saan naman kayo magpunta, okay lang yun. Importante lumabas. Malay nyo, hindi natin alam, baka yung mga grupo-grupo na yan, magkita-kita rin yan somewhere, di ba? Hindi natin alam, baka mag-unify yung marcha, di ba? Ayun. So yun. So bahala kayo. And I think, kasi 21 malayo pa yan eh, ano pa lang, 15 pa lang eh. So yung 21 parang ilang days pa, 6 days ba from today, ganon. O baka magkaroon ng Grand Eyeball, di ba? Hindi natin alam. Baka magkaroon ng Grand Eyeball. But yung, ang tawag dito, yung, for me, basta merong movement, basta merong kailangan lumabas, labas kayo. Kailangan natin magsakripisyo, guys. Kailangan natin magsakripisyo.
Ayun. Ako baka sa Doneta. Magluluneta ka, Mamilay ka. Baka. Malapit ka Pero, kasi doon. discreet kasi hindi ko alam eh. Or kung may makita kong mga kakilala, doon ako. Kay kakamping sila or whatsoever. Doon ako. Ayun. Sabi ni For the PH, alam nyo ba, anak ni Romualdez, ang tuition sa boarding school, 6 million per year. Diyos mio. Tro! Diba? Ayan. So yun, mas okay yung white para mas klaro yung mga galaw. If black lahat, hindi mo masyado maklaro ang body and hand movements if ever. Ayan. I think black or white will do. At least walang color, di ba? Walang walang. Ayun. So yun lamang at meron pa ba kayong gustong ay teka, meron akong kuntong. Ako may pahabol lang. Ang tanga ni Kiko, no? So parang ilidipat yung pondo dun sa libreng almusal niya na bill. Sir Kiko Pangilinan? O libreng almusal para sa mga mga estudyanteng bata. Sino magdilibreng almusal kung hindi makakapasok dahil sa baha? Hindi naman tanga si Kiko, no? At paano kayo makakapagluto kung baha, di ba? True. Ayun, sabi niya yung flood control project, funds, ipadala nila sa libreng almusal. Oo, yung budget kasi di ba pag inano ni BBM, marami na nag-ano, ilagay niyo na lang dito, ilagay niyo dito. Sa totoo lang, yung mga ganyan-ganyan, yung mga libreng almusal, pwede mo nang i-divert yan into civil works yung mga yung mga NGO na parang, lahat ng mga non-government organization, if you want to help the government, ganyan-ganyan, ito yung mga list ng schools na pwede nyo i-serve ng breakfast. Diba? Pwede nang ma-organize yun ng ganong pamamaraan na parang may katuwang ka na hindi mo na kailangan dukitin sa national budget. Kung if you're itong COBP naglabas ng para maging transparent kasi di ba parang hindi na siya nag-explain ngayon parang inaano niya na sa social media, ito yung gastos ko, yung transparent ng niya, nung travel expense niya, which is ang budget 62 million approved budget, pero mid-year nasa 20 million pa lang yung nagagastos niya. And yet sa social media nagba-viral na binabash siya kasi parang puro travel ganyan 20 million, parang ina niyo 20 million, alam niyo sa kumpanya namin isang department lang yan, maliit pa nga. 20 million, alam ba nila na ang budget ni BBM sa travel is almost 1 billion pesos? Talking about that one. So ako pag nakikita ko yung yun, nagko-comment ako na kudos BP. Masyado mong tinipid yung budget mo, wag mo naman tipidin. Kasi parang ang liit po nung 20 million. So totoo lang, sa kumpanya namin isang department lang yun, maliit pa. So, kasi ang ginagawa na ni siya yung gumagastos sa sarili niyang gastos yung budget na 20 million, ginagastos lang para dun sa mga personnel niya. Ayun. So, yun. Susundutin ko lang doon yung sa travel. Kasi nag-work ako sa isang travel agency na humahawak sa gobyerno ng Sweden. No? Ang mga pinbook namin yung mga nasa gobyerno. At dito, talaga sobrang itemized ang lahat ng gastos nila. Hindi pwede silang mag-travel ng business class or mga first class, gano'n. Talagang, kaya yung kay BP, sinasabi na gano'n na, kunti pa nga nun yung kay BP. Noon, alam mo malamang yung mga personnel ni BP sa hotel. Alam nyo ba, na yung nung nagpunta si BBM dito sa Europe, sa Rome, nung namatay yung, alam nyo ba na per night niya milyon? Per night. Sa isang napakagandang hotel. Imagine, samantalang yung mga delegates dito from Europe na natataas na posisyon na mga royal blood pa lang kung saan lang ng mga hotel sila na hindi gano'n kamamahal. Pero si BBM, milyones ang kanyang per night. Oo. Kapal ng mukha, no? Ang kapal ng mukha. Sa totoo. Kapal ng mukha. Putang ina. Alam mo, sa totoo lang, tingin ko yung personal ni Sarah kapag lumalabas sila sa mga pipitsuging hotel tapos share pa ng room. Kasi hindi talaga nung 20 million. Pag ganyan sa amin, pag ganyan kami noon, yung mga tao ko, pwede ba mag-share na tayo ng room kasi nagtitipid yung actually si PRRD, alam mo sa totoo lang, mahal na mahal lang talaga si PRRD ng mga PSG niya. Hi! Hello! Ayun. Ang tawag dito, mahal na mahal lang talaga si PRRD ng PSG niya. Pero si PRRD, nung nasa raw siya, yung pakain daw niya sa PSG. Kasi kung anong kinakain niya, gano'n yung kinakain ng lahat. Ganoon. So ngayon, ang tawag dito, kunwari may mga pakapakain, si PRRD, di ba, parang bulad lang naman yun, masaya na yun, di ba? Gano'n. Siyempre, hindi mo naman papakain lahat ng bulad, di ba? Hindi mo papakain lahat ng bulad ng yung mga PSG niya, gano'n. So, ang pagkain daw ng PSG niya, laging Jollibee. Laging Jollibee, gano'n. Ayun. So, yun daw yung official nilang pagkain. Ang tipid-tipid. And no wonder may pera si Duterte pambigay sa PGH. Ngayon, wala. Kasi, nagtitipid. Ngayon, biro mo,
third world country ka, tapos pupunta ka tapos ang hotel mo 1 million per night. Parang ang kapal ng mukha mo. Sobrang kapal ng mukha. Tsaka tinanggalan nga yan ng diba? Tinanggalan niya ng catering yung Manila Press Corps. Malacanang Press Corps. Yung tinanggalan. Ang nilagay lang niya kape. At saka kape at saka ang pangalan nito? Kape at saka Kasi ginagawang buffet ng mga press corps. So, ngayon kay BBM, putang ina daw nakasaan mo na, naka-lobster pa. Oo. Ayun. So nakakaloka. Ayun. Hello, Saras from the kabilang buhay.